Ang mga mandurugo ay isa lamang sa mga uri ng aswang na nagbabalat kayo bilang magandang babae o gwapong lalaki sa umaga, at kung sa gabi naman ay lumalabas ang tunay nitong itsura. Ayon sa paniniwala ng ilan, kapag ang aswang daw na ito ay umiibig o may natipuhang itong isang tao, ay hindi nila ito tinatantanan hanggang sa hindi nila ito nakukuha. Bagamat pawang imposible ang mga ganitong kwento, ay may mga ilang taong nagpapatotoo sa kanilang naging mga karanasan. At sa kwento natin ay isang dalaga ang may karanasan nito. At lagi itong umanong bumibisita sa bahay nila. At eto siya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Clarissa. At ang aking pagkakakilanlan ay binago ko sa kwento upang makaiwas ng panghusga ng marami. Sa akda ni Kaloy o ang Kaloy Stories, taong 2000, bayan ng San Antonio. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Nakatulog ako sa kahabaan ng biyahe namin, papunta nga sa San Antonio. Nagkaroon ako ng isang kakaibang panaginip. Isang matandang lalaking albularyo na nagngangalang Kalando ang nagbilin sa akin. Clarissa, mag-iingat ka. May lalaking aswang na magkakaroon ng interest sa iyo. At hindi ka nito titigilan hanggat hindi ka nakukuha. Uwi ka nito sa aking panaginip. Naramdaman ko noon ang pagtapik-tapik ng nobyo ko sa balikat ko. Ginising ako ni Roland nang makarating na kami sa sitio San Antonio. Isa ho akong biology expert, kasama ang boyfriend kong photographer at ilan pang staff ng team namin. May sinasagawa kaming isang proyekto sa pag-aaral sa mga bagong species ng halaman na nasabing natuklasan ng mga namumundok na kalalakihan. Itinawag ito sa aming opisina at agad naman naming binigyan ng pansin ang tawag nila. Pagkarating namin doon ay agad kaming binigyan ng masayang pagsalubong ng tumatayong kapitan ng baryo. Nakipagkwentuhan muna kami at kumain muna bago umahon ng bundok, kasama ang mga kalalakihang nakatuklas ng mga bagong species ng halaman. Pagkatapos naming kumain, nagsimula na nga kami sa paglalakad paakyat ng bundok. Si Roland na nga ang nagdala ng bag ko dahil ayaw nga nitong nahihirapan ako. Dumaan kami sa sapa na maraming bato. Malakas ang agos ng tubig at madulas ang mga tinatapakan naming bato. Oh, dahan-dahan babe. Baka madulas ka sa mga bato. Saad ni Roland nang kamuntikan na akong matumba dahil sa madulas nga yung malalaking bato. Inalalayan niya ako habang tinutukod ko naman ang tungkod na kahoy. Pagkalagpas sa ilog ay isa pang ahuni ng kailangan naming pagdaanan. Madulas ang lupa dahil sa madalas na pag-ulan-ulan dito sa lugar. Mabuti na lamang at may suot din akong bota na may spike ang talampakan. Mahigit 3 oras din ang nilakad namin mula sa ibaba pa ng bundok. Hanggang sa wakas ay nakarating na rin kami sa ibabaw ng bundok. Mula nga sa itaas ay ramdam na ramdam ang lamig ng hangin at ang nakamamanghang tanawin sa ibaba ng bundok. Ang nagliliitang mga bahay-bahay ng sitio San Antonio. Nagpalipas nga muna kami ng gabi sa ibabaw ng bundok. Itinayo namin ang mga tent na dala namin. Samantalang ang mga staff namin ay nagluluto na ng aming magiging hapunan. Naupo kami ng boyfriend ko sa labas ng tent namin na nakatapat naman sa magandang tanawin. Tapos ay nagkwentuhan muna kami bago matulog.
At kinabukasan nga ay muli kaming naglakad pa ng halos 15 minuto pa bago nga makarating sa kinaroroonan ng mga naturang halaman na pakay namin. Pagkarating nga namin ay nag-umpisa na kami sa aming gagawing eksena. Habang pinag-aaralan ko ang mga bagong species ng halaman ay si Roland naman ang kumukuha ng larawan ko. Ang ibang staff naman ang nag-a-assist sa akin. Pagkatapos nga namin ay nagpalipas muna kami ng oras bago bumalik sa aming mga tent. Naglakad-lakad noon si Roland para kumuha ng ilang magagandang larawan sa paligid. Paru-paro, ibon at iba pang maisip niyang kuhanan ng larawan. Habang abala ang lahat, ako naman ay may napansing isang kulay puting pusa. At laking pagtataka ko kung bakit may pusa at nag-iisa ito sa buntok. Kaya naman hindi ko na napigilan pa ang aking sarili at sinundan ko ito. Hanggang sa makalayo ako sa mga kasama ko. Mahilig kasi talaga ako sa mga pusa. Pumasok yun sa butas ng ilalim ng ugat ng malaking puno ng kahoy na sa tingin ko ay tinatawag nilang puno ng balite. Dahil sa mga baging na nakalaylay dito at mga kulay berdeng lumot at dahon sa katawan nito. Namangha ako nang mapansin ko sa ibabaw ng puno sa makakapal na dahon ay maraming kulay puting paru-paro ang palipad-lipad dito. Halos namumuti na rin ang buong ibabaw ng puno dahil nga sa mga paru-paro para kuhanan ito ng picture. At habang naaaliw sa puno ay biglang lumakas ang hangin. At naagaw nito ang atensyon ko nang sa mga sumunod na pangyayari ay lubhang naging kakilakilabot sa akin na. Isang lalaki kasi na matangkad, matipuno at may misteryosong mga tingin na nakakulay puting kasuotan mula pang ibaba hanggang sa pang itaas. Napatingin din ako sa kanya at nang lalapitan ko sana siya para tanungin kung ano ang ginagawa niya at ano ang pangalan niya, ay bigla na lang itong tumakbo papasok sa masukal na bahagi ng malalaking puno. Nagtaka naman ako kung sino ang lalaki at bakit siya biglang tumakbo. Magtatanong lang naman sana ako. Maya-maya ay muli kong nakita ang puting pusa na lumabas mula sa butas ng malaking puno ng balite. At mukha pang gusto nitong makipaglaro sa akin. "Hoy babe! Clarissa!" Narinig kong tawag sa akin ni Roland. At doon ay biglang bumalik ang ulirat ko nang maramdaman ko ang kamay ng boyfriend ko sa balikat ko. Dahil kanina pa pala ako nito hinahanap at nang matagpuan nga niya ako ay nakatayo daw ako habang nakapikit sa harap ng malaking puno ng balite. Ha? Bakit ako nandito? Roland, nakita mo ba yung puting pusa kung saan nagpunta? Talong ko. Halika na nga babe. Kanina pa kita hinahanap. Pinagtanungan ko pa yung mga kasama natin kung nasaan ka. Ang sabi naman nila, hindi ka daw nila napansing umalis. Ha? Kasi may puting pusa akong napansin kanina. Tapos sinundan ko hanggang dito. Oo nga pala babe. Kanina may nakita rin akong nakaputing lalaki na nakatayo dyan sa gawing sulok na yan Nang susubukan ko sanang tanungin kung anong pangalan niya, bigla itong tumakbo papasok doon sa masukal na bahaging iyon. Paliwanag ko sa boyfriend ko na nalilito pa sa mga kwento ko. Napansin ko sa mukha ni Roland ang biglang takot nito sa sinabi ko. Ngunit hindi ito nagpahalata upang hindi rin ako matakot. Pahapon na rin noon. At sumabay pa ang pagbabadya ng masamang panahon. Nang makabalik nga kami, ay mabuti at hindi kami naabutan ng ulan. Hinahanap ko ang mga larawan na kinuha ko sa puno ng balite sa kamera ko
para sana ipakita kay Roland ang puno ng balite na pinapalibutan ng napakaraming kulay puting paru-paro, ay nakapagtatakang walang nakasave na larawan at hindi ko alam kung bakit. Basta ang tatandaan ko naman ay na-save ko ang mga kinuha kong picture ngayon. Kinagabihan ay patuloy pa rin ang malakas na ulan. Nakayakap sa akin si Roland habang mahimbing na itong natutulog. Ako naman ay hindi makatulog dahil sa lakas ng ulan. Mabuti at matibay ang tent namin. Kahit umulan pa ng malakas at may kasama pang hangin ay kaya nito. Habang dilat ang mga mata ko ay iniisip ko ang mga nangyari kaninang umaga at ang lalaking biglang tumakbo. Isang anino ang nakita kong tila nakatayo sa pintuan ng tent namin. Naaaninag ko ang anino nito dahil sa liwanag ng solar na ilawan namin sa labas ng aming tent. Ginising ko si Roland pero sobrang himbing na ng tulog nito. Siguro ay dahil sa sobrang pagod na rin. Hindi ko na nga lang pinansin pa ang anino at inakala kong namamalik mata lamang ako. Nakatulog na nga ako habang kayakap din si Roland. Pero sa muli kong pagtulog ay muli kong napanaginipan ang matandang lalaki na isang ang albularyo. Nasa kakahuyan daw ako at iniligtas ako nito sa isang nilalang na gusto raw akong makuha para maging asawa nito. Hindi mo makukuha si Clarissa. Hindi ko hahayaan na gawin mo yon, sabi ng albularyo sa nilalang na nasa panaginip ko. Pagkagising ko kinabukasan ay napansin ako ni Roland na tahimik at malalim ang iniisip. Babe, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tulala at parang lalim ata ng iniisip mo. May problema ka ba? O may nararamdaman kang masakit sa'yo? Magsabi ka para hindi ako nag-aalala. Pag-aalalang may halong pagtatakang tanong ng boyfriend ko. Wala ito babe. Masama lang ang pakiramdam ko. Sige na, nakaredy ng mga gamit ko kaya pwede na tayong bumaba ng bundok. Tugon ko naman. Bumaba na nga kami ng bundok at muling tumawid ng ilog. Naisipan ng isang staff na babae na si Reka na i-record ang pagbaba namin ng bundok. Habang sa paglalakad namin ay nakakaramdam pa rin ako ng pagkabalisa na tila may sumusunod sa amin at tila may kanina pang nakatingin sa akin mula sa kung saan. Nang makarating kami sa bayan ay muli kaming dumaan sa kapitan ng Sitio Antonio para muling magpasalamat dito sa pagpayag nitong umakyat kami ng bundok at para na din makapagpaalam bago umalis. Pagkasakay namin sa van, si Roland ang driver at katabi niya ako sa harapan. Napansin niya akong tahimik mula pa nung bumaba kami ng bundok. Sumandal ako noon sa bintana at tumingin sa side mirror. Nagulat ako dahil nakita ko mula sa side mirror ng kotse namin ang isang lalaki na nakaputi ang buong kasuotan nito. Nagulat naman ang boyfriend ko nang pinahinto ko sa kanya ang kotse. Tapos ay dali-daling binuksan ko ang pinto ng kotse at lumabas ako upang makasigurado sa nakita ko. Paglabas ko ay wala na sa kinaroroonan nito ang lalaking nakaputi. Hoy, babe! Ano ba? Kanina ka pa parang hindi mapakali ah. Pagtatakang tanong muli nito sa ikinikilos ko. Hindi ko rin alam babe eh. Pero parang may lalaki akong napapansin kanina pa na nakatingin sa akin. Naalala mo yung sinabi kong lalaki sa bundok, babe? Nakita ko ulit siya na nakatayo sa likuran ng kotse natin at nakatingin sa pag-alis natin. Balisang paliwanag ko naman. Babe, pakaguni-guni mo lang yon. Gusto mo bang bumalik tayo sa Sitio Antonio para i-report kay Kapitan? Hindi. Wag na. Hayaan mo na. Tara na.
sabi ko. Tapos ay muling sumakay ng kotse at pinaandar na nga ni Roland ang sasakyan para umuwi. Nang makauwi na nga kami sa bahay ay hindi pa rin ako napapalagay. Magkasama na nga pala kami ng boyfriend kong si Roland sa iisang bahay na pinag-iipunan naming itayo. So bale, live-in na kami mga kabagis. At may isa nga pala kaming kasambahay, si Manang Rosita. Maglilimang buwan pa lang siya sa trabaho bilang katulong namin. Abala nun si Roland sa kwarto dahil sa kailangan munang i-edit ang mga ginawa naming project sa bundok ng Sitio Antonio. Kaya naman hindi ko na siya inaabala pa. Nakahiga na ako sa kama habang nanonood ng mga video na kinunan ng isa sa mga staff namin na si Reka. Hindi pa naman uso noon ang pagbablog, pero naisip nun ni Reka na kumuha ng video habang naglalakad kami para maging memorable daw para sa amin. Nang sa video ay agad akong may napansing tila bang lalaking pasulput-sulput sa aming likuran. Nakaputi nga ito at pamilyar yun sa akin. Agad akong tumawag kay Reka. Kinuha ko ang telephone na nakapatong sa mesa katabi ng kama namin ni Roland. Yes? Hello ma'am? Napatawag po kayo? Tanong nito dahil nga anong oras na rin yun at hindi naman talaga ako madalas tumatawag sa kanila sa telephone. Hello, Reka. Ano kasi yung pinapanood ko yung mga video natin sa bundok? Habang nagbibideo ka, wala ka bang napansing lalaki sa likod natin na nakaputi? Kasi hindi naman siya isa sa mga lalaking taga San Antonio na sumama sa atin sa bundok. Sabi ko. Wala naman ho akong napansin ma'am. Bakit po? Tanong niya. Ganun ba? Sige. Maraming salamat, Reka. Sige po ma'am. Good night po. Bati pa nito sa akin. Doon ay ibinaba ko na ang telephone at muli kong pinanood ng mabuti ang video. Baka namamalikmata lang ako gaya ng sinasabi ni Roland. Pumasok na rin si Roland sa kwarto namin at naabutan nga niya akong gising pa at may pinapanood na video sa camera ko. Panoorin mo yung vlog ni Reka, sabi ko. Tapos ay inabot sa kanya ang camera. Bakit? Anong meron? May multo bang sumama? Pabiro nito tapos ay sabay naming pinanood muli ang video. Anong meron? Wala naman akong napapansin nakakaiba. Bukod sa maganda ka? Biro ulit nito. Ay, seryoso ako. Basta panoorin mo ng mabuti. Ayun hindi ba malinaw sa'yo? May nakaputing lalaki na pasulput-sulput sa video. Wala namang lalaking nakaputi Babe, bantok lang yan. Sige na, matulog na tayo. Uwi ka nito. Naguguluhan naman ako. Dahil parang hindi nakikita ni Roland ang nakikita kong lalaki sa video. Imposible. Dahil naroon pa rin sa video ang lalaking nakaputi. Kaya ipinasa ko ito sa group chat namin para makumpirma mula sa lahat ng staff ng team namin kung nakikita rin ba nila ang lalaking nakaputi sa video. Kinabukasan ay tulad nga ng sinabi ni Roland at Reka. Wala ring nakikitang lalaki sa video ang ilan pang nakasama naming staff sa bundok. Tigilan mo na kasi yung panonood mo ng video. Baka gutom ka na siguro. Pupunta na ako ng kusina at ipagluluto na kita. Iniwan ako ni Roland sa kwarto na punong-puno ng pagtataka habang paulit-ulit na pinapanood ang video para makasiguro lang sa nakita ko. Ay, siguro nga gutom at inaantok lang ako. Kaya kung ano-ano na ang naiisip ko at nakikita ko, pangungumbinsi ko pa sa aking sarili. At paglipas ng araw na yon, sa sumunod pa na gabi, ay unang nakatulog si Roland habang nakayakap ito sa akin. Nakahiga akong nakaharap sa kisame.
Hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Dahil na rin sa kakaisip ko siguro sa misteryosong lalaki sa bundok ng San Antonio. At sa panaginip ko, nang matandaan ko ang albularyo. Nang antukin na nga ako at nakatulog, ay napanaginipan ko ang lalaking nakita ko sa bundok. Nakapatong ito sa akin at may ginagawang kahalayan sa akin. Tapos ay may naramdaman akong may humahalik sa akin at pakiramdam ko na hinuhubaran na ako nito. Tulog ako, ngunit nararamdaman ko talaga ito. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay tumambad sa akin ang nakakatakot na itsura ng isang itim na nilalang na may halintulad ang katawan sa tao. Pula ang mga mata nito na nanlilisik at may mahabang dila na nilalawayan ang muka ko. Sa takot ko ay nagawa ko ngang magsisigaw. Nagising naman si Roland nang marinig akong sumisigaw na lang bigla. "Babe! Babe! Ayos ka lang?" Wala ito. Ayos lang ako. Masamang panaginip lang. Pupunta lang ako ng banyo. Sagot ko pa, para lang di na rin siya mag-alala pa. Ikaw naman kasi, sabi ko sa'yo, samahan mo akong magdasal bago matulog. Salita ni Roland. Hindi ko na nga lang siya pinansin pa at dumiretso ako ng banyo para maghilamos bago bumalik sa pagkakatulog. Kinabukasan ay nagpaalam nga sa akin si Roland para pumasok sa extra work nito bilang photographer sa isang kasalang bayan. Masama ang pakiramdam ko, kaya naman lumiban muna ako sa work. Nasa kwarto lang ako maghapon at tinadalhan lang ako ni Manang Rosita ng pagkain. Nakaugalian kong magbasa-basa ng mga pocketbook para may libangan kapag naiinip ako. At habang naaaliw ako sa binabasa ko, ay biglang lumakas ang hangin mula sa bintana. Sa lakas nito ay bumukas ang mga bintana at natatangay ang kurtina. Pumasok din ang mga tuyong dahon at putol-putol na maliliit na sanga. Nakaramdam ako ng takot at lumakas ang kaba ng dibdib ko nang makarinig ako ng isang tila lalaki. Manang! Manang Rosita! Manang Rosita! Sigaw ko sa kasambahay namin. Ngunit tila ba hindi ako naririnig nito. Bumaba ako sa kama at pinilit kong lumakad papunta ng pintuan para sana lumabas. Pero ang katawan ko ay tila paralisado. Ayaw nitong gumalaw. At sa likod ng kumakaway na kurtina ay may isang matangkad na anino ng lalaki ang napansin kong tila nakatingin sa akin. "Clarissa, aking mahal, hintayin mo ang araw na kukunin na kita." Wika nito sa nakakatakot niyang boses. "Sino ka? Magpakita ka!" Sigaw ko dito. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto ko. Kasabay nito ay tumigil ang malakas na hangin at sumarang muli ang mga bintana. Maging ang mga dahon at sanga na nakakalat sa buong kwarto ko ay nawala rin. Ma'am, ano pong tinitignan niyo sa bintana?" Tanong sa akin ni Manang Rosita. Nang mapansin ako nitong nakatulala habang nakaharap sa mga bintana. Wala, Manang. Ayos lang ako. Maikling tugon ko. Ayoko kasing matakot pa si Manang kung magkokomento ako sa mga bagay na nararanasan ko at baka umalis ito sa takot. Lumabas ako ng kwarto at uminom ng tubig sa kusina. Tapos ay nagpahinga sa labas. Napansin ni Manang ang pagkabalisa ko at palaging tulala nung nakaraang araw pa. Kakarating nga lang din ni Roland galing sa trabaho at napansin niya akong natulala sa hangin. Hindi ko kasi siya nakitang umuwi na pala. Babe, ba't nandito ka sa labas? Baka lumala ang sakit mo ah." Pag-aalalang saad sa akin ni Roland. Pero hindi ko siya pinansin. "Hoy, babe! Galit ka ba sa akin?"
Tanong nito dahil talagang wala ako sa mood na pansinin siya sa mga oras na yun. Pagkatapos ng pagkikita namin yun, kinagabihan sa aming hapunan, ay nagkukwento ang boyfriend ko tungkol sa mga nangyari sa kanyang trabaho sa maghapon. Ngunit tila bingi akong walang naririnig sa kanya. "Babe, kanina ka pa ganyan ah. Ano bang problema mo? Sabihin mo nga sa akin. Bakit di mo ako pinapansin?" "Wala lang. Masama lang talagang pakiramdam ko. At gusto ko nang magpahinga. Mauna na ako sa kwarto ha." Iniwan ko na nga na mag-isang kumakain si Roland sa mesa. At ako ay bumalik na rin sa kwarto para mahiga. Inaalala ko pa rin ang boses ng anino kaninang umaga at pinapahirapan ako nito sa pag-iisip. Nang mag-aalas 3 na ng madaling araw, naalimpungatan ako dahil sa ingay na alulong ng aso. Mahimbing na natutulog si Roland at ayoko na siyang istorbohin pa. Tumayo ako at nagtungo sa kusina para kumuha ng malamig na tubig sa refrigerator. Nakapatay noon ang mga ilaw sa sala at sarado din ang ibang kwarto. Maya-maya, habang umiinom ako ng isang basong tubig ay isang kakaibang ingay ang narinig ko sa sala. Isang itim na asong malaki at may kulay pulang mga mata na nanlilisik na nakatingin sa akin. Yun yung nakita ko. Nagagalit ito at naglalaway pa. Sa gulat ko sa aso, ay nabitiwan ko ang babasaging baso na hawak ko. Tapos ay bigla namang nawala ang aso. Napansin ko ring bukas ang bintana ng sala. Kaya dahan-dahan akong lumapit at hinawi ang kortina para silipin ang labas. Maliwanag ang buwan, kaya natatanaw ko ang paligid sa labas. At sa di kalayuan sa labas ng gate namin ay may nakatayong lalaki na nakaputi at may kasamang itim na malaking aso. Maya-maya pa'y inangat nito ang kanang kamay niya at nakaturo sa kinaroroonan ko. Tapos ay may binulong ito sa hangin na salita na hindi ko alam kung ano. Para yung orasyon. At doon ay biglang lumakas ang hangin. At may mga alikabok at tuyong dahon at putol-putol na maliliit na sanga ang sumama sa hangin papasok sa loob ng bahay. Napuwing ako sa mata dahil sa alikabok. Tapos ay nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa natumba na lamang ako at nawala ng malay ng mga oras na yun. Ngunit muli akong nagkamalay nang maramdaman kong muli ng parang may nakadagan sa akin. Pagmulat ng mga mata ko ay isang pangit na mukha ng nilalang ang nakatingin sa akin. Nakatutok yon sa aking pagmumuka. Hindi ako makasigaw at makagalaw. Yung tipong parang binabangungot ka. Ganon. Maitim ang nilalang na parang tao ang katawan. May mahabang pangil at mahabang buhok na kulot. May boses na nakakatakot at mga matang kulay pula na nanlilisik. Hinawakan ako nito sa muka hanggang sa mga labi ko. Pagkatapos ay ibinuka nito ang bibig ko at sumuka siya ng itim na parang putik. Nakatapat ang bibig nito sa muka ko. Kaya pumasok lahat ng itim na parang putik sa bibig ko. Nang malunok ko iyon, ay may mga itim na ugat ang lumitaw sa liig ko at nagkaroon ako ng pantal-pantal sa buo kong katawan. Pagkatapos noon ay nawalan ulit ako ng malay. Kinaumagahan ay lumabas si Manang sa kwarto niya para maghanda sana ng almusal namin. At doon nga ay nataranta siya nang makita niya akong nakahiga sa sahig. Ma'am, sir! Sir, si Ma'am! Si Ma'am Clarissa po! Sigaw ni Manang Rosita nang makita niya ako sa harap ng pintuan ng bahay na nakahiga at walang malay. Nagising naman si Roland sa sigaw ng kasambahay namin.
at nagpanik nang lumabas nang marinig ang pangalan ko. Bakit? Ang nangyari? Babe? Clarissa? Manang, maganda ka ng mga gamit niya. Dadalhin natin siya sa ospital. Mabilis akong binuhat ni Roland noon at isinakay sa kotse. Tapos ay dinala sa ospital. Pagkadating ko sa ospital, ay mabilis na umaksyon ng doktora at sinuri ang kalagayan ko. Dok, kumusta po ang nobya ko? Sir, huwag po kayong mag-alala. It's normal. Nakadalasang nararanasan ng isang babaeng nagdadalang tao. Nanlaki ang mga mata ni Roland sa sinabi nito sa gulat. Ano pong sabi niyo po? Buntis po ang nobya ko? Gulat na tanong ni Roland dito. Yes po, sir. Bakit parang gulat na gulat kayo, sir? Tanong ng doktor. Wala lang ho. Nabigla lang ako. Pero kailan ko po ba siya makakausap? Tanong niyang muli. Kapag ka nagkamalay na siya maya-maya, ay pwede mo na siyang kumustahin sa loob. Sagot naman ng doktor. Napabalik noon sa upuan si Roland at nalilitong iniisip kung paano ako nabuntis. Gayong hindi pa kami nagsisiping kahit isang beses mula nang magbukod kami ng sarili naming bahay. Gaya ng ipinangako niyang maghihintay siya hanggang sa makasal kami. Nagising akong wala sa tabi ko si Roland at nagtataka ako kung ano ang nangyari. Bakit ako nakasuwero at nakahiga sa kama? Anak? Clarissa? Diyos ko, maraming salamat naman at nagkamalay ka na, anak ko. Uwi ka ng mama ko. Naiiyak pa itong hinahawakan ng pisngi ko. Mama? Papa? Ano pong ginagawa niyo dito? Tsaka, bakit ako nasa ospital? Pagtatakang tanong ko sa kanila. Nasaan po si Roland? Dagdag ko pa. Anak, nag-aalala na kami masyado ng papa mo nang tumawag si Roland. At para ipaalam na nasa ospital ka pala. Sabi ng papa mo. Naikwento ni Manang Rosita sa mama at papa ko ang nangyari sa akin at maging ang pagbubuntis ko. Anak, masaya kami ng papa mo at sa wakas ay magkakaupo na kami sa iyo. Sa inyo ni Roland. Nakangiting turan ni mama. Nagulat ako sa sinabing iyon ni mama. Napaisip ako kung paano nangyari yun. O baka isa na naman ito sa mga panaginip ko. Bumalik si Roland sa bahay namin. At dito ay naabutan niya ang isang matandang lalaki kasama ang apo nitong binata na nakatayo raw at nakatingin sa bahay namin. At doon ay pagkababa niya ng kotse ay agad niya itong kinumpronta kung sino ito at ano ang ginagawa sa tapat ng bahay namin at bakit ito nakatingin. Mawalang galang na ho, Manong. Ano hong ginagawa niyo sa tapat ng bahay namin? Tanong ni Roland sa matandang lalaki. Makinig ka, Roland. Nasa panganib ang asawa mong si Clarissa. Turan nito na ikinagulat naman ni Roland. Laking pagtataka niya kung papaano kami nakilala ng matandang lalaki at ano ang pinagsasabi nitong nasa panganib daw ako. Paano niyo po nalaman ang bahay namin? At paano niyo po kami nakilala? At isa pa, anong panganib ang sinasabi niyo, Manong? Agad na pinaliwanag ng matandang lalaki ang tungkol sa sinabi nitong panganib na darating sa akin. Nagpakilala ang matandang lalaki na isang albularyo at siya daw si Lando. Nakilala niya raw kami ni Roland, lalo na ako, dahil sa palagi daw kaming napapanaginipan nito na humihingi ng tulong sa kanya. Hindi pinaniwalaan ng nobyo ko ang mga sinabi ng matandang albularyo na si Kalando. Kahit pa naidagdag nito sa kwento ang tungkol nga sa pagpunta namin sa sitio San Antonio hanggang sa pag-akyat namin sa bundok at sa sinabi kong lalaking nakaputi na naikwento ko na nga kay Roland.
Pinaalis nito ang dalawa at pinagbantaan na kung babalik pa sa bahay namin ay ipapadakip umano niya ang maglolo sa mga pulis. Umalis ang maglolo sakay ng tricycle nila at ang apo nitong binata ang nagmamaneho nito. Pero bago ito makaalis ay nag-iwan ito sa kasambahay naming si Rosita ng address nila. At doon naman ay muling umalis si Roland at nagbilin muna ito sa kasambahay namin na kapag nakauwi na nga ako at maghanap sa kanya ay sabihin lang daw nito na hindi nito alam. Nagpunta ang boyfriend ko noon kung saan para magpahinga at mag-relax dahil sa gumugulo sa isip niya kung paano ako nabuntis. Gayong hindi pa naman kami nagtatalik na dalawa. Habang nasa biyahe ang nobyo ko ay napansin daw niyang tila kakaiba na ang nangyayari sa biyahe niya dahil una pa lang ay may nadaanan siyang nakatayong puting lalaki sa gilid ng kalsada. Tumingin ito sa kanya. Hanggang sa lumagpas siya dito ay nakatingin pa rin yun. At maya-maya, napansin niya ulit ito na nakatayo sa gilid ng kalsada. Hindi niya muli itong hinintuan at nagpatuloy sa pagmamaneho. Hanggang sa pangatlong beses ay muli niyang nakita ang lalaking nakaputi na nakatayo na naman sa gilid ng kalsada. Gagong to ah. Pinagtitripan na ata ako na ito ah. Teka nga, at bababain kita dyan. Galit na turan ng nobyo ko dahil naiirita na siya sa lalaking nakaputi sa gilid ng daan. Sa puntong iyon ay huminto na raw siya at galit na lumabas para kumprontahin ito. Hoy! Kanina ka pa! Baka gusto mong... Lalapitan niya sana ito, ngunit napahinto siya sa paglalakad. Nang mapansin niyang wala itong muka, sa takot ay napaatras siya papalapit sa kotse niya. Ngunit isang itim na aso na naman ang nakasampa sa bungad ng kotse niya at nagaangil pa itong tinatahulan siya na tila gustong lapain siya nito. Sinubukan niya pang itaboy ang aso sa ibabaw ng kotse niya, ngunit tila hindi ito nagpatinag sa kanya. Isang sasakyan ng truck naman ang paparating, kaya nabuhayan siya ng tapang. Tumakbo siya sa gitna ng kalsada para harangin ito. Ngunit habang paparating ito ay napansin nito ang driver ng truck ay ang lalaki ring nakatayo kanina sa gilid ng kalsada na walang muka. Tumingin muli siya sa gilid ng kalsada, ngunit wala na dito ang lalaki, pati na yung aso. Tuluyan na siya nung nakaramdam ng sobrang takot. Ang kanyang buong katawan ay hindi niya maigalaw, kaya kahit gusto niyang iwasan ang paparating na truck ay wala na siyang magawa. Ano bang nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Natatakot na salita ng nobyo ko sa isip niya dahil papalapit na nga ang truck. Mabuti na nga lang at dumating kaagad ang maglolong sina Kalando at binatang apo nito na si Pepe. Iniligtas ni Pepe ang nobyo ko mula sa mabilis na paparating na truck. Nang makalagpas na sa kanila ang truck ay bumangga ito sa poste. Sa pagkakabunggo nito ay nagkasira-sira ang harapan nito at nagsimula yung umapoy. At ang pinagtataka daw nila ay walang tao sa loob nito. Ang aswang naman durugo. Gusto ka nitong patayin, Roland. Wika ni Kalando sa natatakot kong nobyo. Sinabi ng doktor na pwede na akong umuwi at doon na sa bahay magpahinga. Hinatid ako nila mama at papa papauwi. Naabutan namin si Manang sa labas ng bahay at nangangatog ito sa takot. Kwento niya sa amin ay may isang malaking aso ang nakita niyang umakyat sa hagdan papunta ng kwarto namin. Sa pagtataka daw niya na may kasamang takot ay kumuha siya ng pamalo at sinundan ng palihim ang itim na malaking aso. Pagkabukas daw niya sa pintuan ng kwarto namin ni Roland
ay wala na daw ang aso sa loob. Pinanindigan niyang totoo ang nakita niya. Nang matapos itong magkwento, ay naalala ko ang itim na aso na nakita kong galit na nakatitig sa akin nung isang gabi bago ako mawalan ng malay. Pagpasok namin sa bahay ay agad akong tumawag kay Roland upang ibalita ang nangyari sa bahay. Nag-alala ng husto ang nobyo ko sa akin at nagmadaling umuwi. Pagka-uwi nito, kasama na nito ang maglolo na sina Calando at binatang apo nito na si Pepe. "Babe, ayos ka lang ba? Ano bang nangyari ha?" Nakita ko ang labis na pag-aalala nito sa kalagayan ko. "Ayos lang ako, babe. Huwag kang mag-alala. Pero si Manang Rosita, hindi magandang pakiramdam niya. Siya nga pala, sino sila?" Tanong ko. Nagpakilala naman agad ang maglolo. At nang malaman ko ang pangalan ng matandang lalaki na si Calando, ay naalala ko ang matandang lalaki na lagi kong napapanaginipan na kinakausap ako nito. Teka, Calando?" Sabi ko habang diretsyong nakatingin sa matanda. Kinumpirma ni Calando na siya nga ang matandang lalaki sa panaginip ko. At nagpakilala nga siya na isang albularyo. Sinabi din nito kung papaano kami nakilala nito at ang tungkol sa misteryosong lalaking nakaputi. "Ang lalaking nakaputi na nakikita mo ay hindi isang tao, kundi isang mandurugo," sabi ni Calando. Anong mandurugo?" Tanong ng papa ko. "Ang mga mandurugo ay isa lamang mga uri ng aswang na lubhang mabangis at mapanganib na nilalang ng lupa. Sila ay may kakayahang magbalat kayo bilang isang magandang babae o magandang lalaki para makapambiktima ng mga taong natitipuhan nga nila. At sa maniwala man kayo hindi ulit, Clarissa, ay mukhang natipuhan ka ng aswang na yon. At ang dinadala mo ngayong bata sa tiyan mo ay gawa ng aswang." Paliwanag nito. Ang lahat ay naguluhan at hindi makapaniwala sa ikinikwento ni Calando. Pero ako ay naniniwala sa kanya sapagkat ako ang nakakaranas ng nakakakilabot na karanasang ito. Nagawa nga ng aswang. Naikwento naman noon ni Roland na kamuntikan na siyang namatay dahil sa nakita niyang lalaking nakaputi na wala itong muka at sa aso umanong nakapatong sa bubungan ng kotse namin. Niyakap ako noon ni Mama habang umiiyak na nag-aalala sa akin. Si Manang Rosita ay pinauwi muna namin sa lugar nila para makapagpahinga. Bago ito umuwi ay sinabi ko dito na kung maaari ay huwag nang ikwento sa iba ang mga narinig niya at nalaman. At doon ay nangako si Calando na tutulungan niya kami ni Roland na kalabanin ang aswang. At ipinangako niya ding hindi niya hayaang makuha ako nito. Isinama kami ni Calando sa bahay nila. At dito ay inihabilin ako sa anak nitong si Ka Pedro. Kasama ko ang mga magulang ko ay dito muna kami pansamantala dahil magiging ligtas daw ako kapag nasa bahay ako ng albularyo. Si Roland naman ay kasama ni Calando at apo nitong binata na may kakayahang makita pala ang mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwan nating mga mata. Nasa lahi nila Calando ang dugo ng pagiging albularyo. Ipinaliwanag pa ni Pedro sa amin na kailangan naming manatili sa bilog na linya ng asin at hawakang madiin ang rosaryo ni Mama Mary at magdasal ng taimtim habang siya ay nagsasagawa ng ritual na dasal para sa panalangin gabayan sa paglalakbay sina Roland at Calando at ang apo nitong binata papunta ng San Antonio upang umakyat ng bundok. Ayon kay Calando, ay may kailangan silang makuha na pagmamay-ari ko na naiwan sa bundok ng San Antonio. Doon ay naalala ko ang panyo ko na nahulog pala ito kung saan malapit sa puno ng balite. At malamang daw ay dahil dito ay palagi akong binibisita ng aswang na manturugo.
Nang maipaliwanag ni Roland sa kapitan ng Sitio San Antonio ang dahilan ng pagbabalik nila sa bundok, ay may inamin din ng kapitan tungkol sa usap-usapan sa buong bayan na nasasakupan niya. At yun ay ang ilang beses ng pagkawala ng ilang mga residente na sinusubukang umakyat ng bundok ng mag-isa. At dagdag pa niya, ay minsan pang naging laman ng chismis sa lugar nila ang misteryoso umanong lalaki na nakaputi na madalas na magpakita sa itaas ng bundok. Gwapo daw ito sa umaga at kung sa gabi naman ay nakakatakot daw ang itsura nito. Sinabi ni Calando sa kapitan ang naturang misteryosong lalaking nakaputi na nagpapakita sa bundok at yun ay isang uri ng aswang na kung tawagin nga ay mga mandurugo. At laking takot naman ng mga nakarinig sa sinabi ni Calando. Ngunit nakiusap na lang ang kapitan na wag sanang mapabalita ang katotohanan sa inaakalang haka-haka lang ng aswang sa bundok nila. Nangako din ng kapitan na ipapasama niya ang ilang mga kalalakihang tauhan niya at mga tanod ng barangay nila sa pag-akyat nila Calando at ng nobyo kong si Roland sa bundok. Kinagabihan, habang patuloy ang pagdadasal namin ni Mama at Papa sa gitna ng bilog na linya na gawa sa asina, isang malakas na lagabog ang narinig namin sa bubungan ng bahay. Ay, ano yun? Ka Pedro, may kung ano pong nasa bubungan ng bahay nyo. Takot na saad ng mama ko. Tumayo nun si Ka Pedro mula sa pagkakaluhod nito sa harapan ng altar. At lumabas ito ng bahay. Dala ang isang lalagyan na may pinaghalong asin at bawang na may nakapatong na insenso na umuusok pa. Ang usok ng insenso ay sumasama sa hangin sa labas ng bahay. Kasabay nito ay nagdadasal ulit si Ka Pedro sa wikang Latin. Tapos ay isang nilalangang tumalon mula sa bubungan na nagpakita kay Ka Pedro at natatanaw din namin ito mula sa nakabukas na pintuan ng bahay nila. At naririnig ang galit na pag-aangil nito ng gaya sa mabangis na hayop. Mabalahibo ang katawan nito na itim. Parang tao ang katawan. May nandilisik na kulay pulang mga mata. Matatalas na kuko sa mga kamay at paa nito. At mahabang matulis na dila. Ang takot namin nila Mama ay tumindi noon. At noon pa naman kasi ay naniniwala ang mga magulang ko sa mga aswang. Dahil taga-probinsya kami. Samantala, nang makarating naman sila Calando at nobyo ko sa kinaroroonan ng puno ng balite, ay agad na ginamit ng apo ni Calando na binata na at sa maniwala kahit hindi, nakita mismo ng binatang si Joaquin ang mga nilalang na tila mga anino. Sabi niya sa paglalarawan niya sa mga nilalang na nakita niya, ay para nga daw itong mga anino na malalaking mga tao. Itim na itim ang mga ito na nakatayo lang sa paligid nila. Nagpaikot-ikot si Joaquin ng pagtingin sa paligid. At may mga nakatayo nga na mga nilalang na nakatingin din lang sa kanila. Doon ay natakot naman ang mga lalaking sumama sa kanila sa sinabi ng binata. Dagdag pa ni Joaquin ay meron din daw sa mga sanga ng balite na mga itim na nilalang na nakaupo. Pare-pareho ang itsura ng mga naturang nilalang. Hanggang sa mapansin na nga niya ang panyong naiwang ko na kulay puti. Ito ay nakaipit sa butas ng puno ng balite. Kinuha ito ni Joaquin at binigay kay Calando para simula ng ritual na pagpapalayas ng aswang na mandurugo. Umupo noon si Calando habang pinapanood lang siya ng kasama nila. Suot pa rin ni Calando ang anting-anting na medalyon na ipinamana sa kanya ng papa niya mula sa kanununuhan ng lahi pa nila. Hinubad ni Calando ang anting-anting sa liig niya. Tapos ay binalot niya ito sa panyo ko
At doon ay hinugot niya ang punyal. At sinabi niya sa nobyo ko na ihanda ang palad nito. Nang ibigay ni Roland ang palad ng kanang kamay niya, ay sinugatan ito ni Calando gamit nga ang sinaunang punyal. At ang dugong galing sa sugat ng nobyo ko ay tumulo sa panyo ko. Pagkatapos na matuluan yun, ay kinuha ni Calando ang panyo ko na nakapaloob pa rin ang anting-anting niya dito. At doon ay inangat niya ito sa hangin at nagwika ng dasal na Latin ng paulit-ulit at palakas ng palakas. Kasabay ng dasal ni Calando ang malakas na hangin at bigla na lamang dumagsa ang maraming paniki sa paligid nila. Paikot-ikot na nagsilip para ng mga paniki sa kanila. May mga kakaibang ingay din na tila galit na hayop ang maririnig sa paligid. At hindi nga lang isang ingay, kundi maraming ingay mula sa iba't ibang direksyon sa paligid nila. Nakita noon ni Joaquin ang mga itim na nilalang na papalapit na ng papalapit sa kinaroroonan nila. Kaya naman kinuha niya mula sa daladala niyang bag ang itim na asin at isinaboy niya ito sa paligid nila. Nagkumpulan pagitna ang mga takot na mga lalaki at hindi talaga nila inaasahang mararanasan nila ang nakakakilabot na ganitong bagay sa buhay nila. Sa pagpapatuloy ng isinasagawang dasal ni Calando sa panyo ko ay unti-unting humihina ang hangin at ang mga paniki ay nagsialisan sa paligid nila, maging ang kakaibang ingay. Tapos ang aswang na nasa bahay nila Calando ay nawala din. Nakumpirma namin nila mama at papa na ligtas na kami nang makabalik na sa loob ng bahay si Ka Pedro. At ngumiti sa amin na nagsabi ng nagawa na nila Calando at ng nobyo ko na matanggal ang sumpa ng aswang sa panyo ko at tuluyan nang naitaboy ang aswang na mandurugo. Makalipas ang 1 taon ay naipanganak ko ang sanggol sa tiyan ko at ito ay lalaki. Bagamat pinaniniwalaan nila na anak ito ng aswang na mandurugo sa akin, ay hindi ko itinuturing na iba sa akin ang anak ko. Tinanggap din ni Roland ang bata at nangakong hindi malalaman ng lahat ang pagkakakilanlan ng anak ko at mabubuhay kami ng normal sa mata ng lahat. Muli kaming nagpasalamat kay Calando at sa anak nitong si Ka Pedro at sa apo rin nitong si Joaquin dahil sa tulong nila na maitaboy ang aswang na mandurugo. Ngunit sa pag-aakala kong tapos na ang kalbaryo ko mula sa lalaking nakaputi na aswang sa bundok ng San Antonio, ay hindi pa pala. Dahil ipinagtapat ni Calando na pansamantalang mananahimik ang aswang na mandurugo hanggang sa tumungtong ng 10 taong gulang ang anak ko. At dito ay muling babalik ang aswang na yon para kunin sa akin ang aking anak.